Isa pong napakagandang umaga sa inyo, sa lahat ng mga kasama natin dito sa auditorium ng Zion, sa Victory Mall, at sa mga kasamahan nating mga kapatid nating nasa bansang Pilipinas, sa Asia, and for those who will be watching this from other parts of the world, anuman pong oras ninyo panoorin nito, binabati namin kayo ng isang magandang araw, a very good day sa bawat isa sa inyo. Purihin po ang Panginoon sapagkat nakita tayo, naging maulan ng gabi, pero kanina umaga sa aking pananalangin, sabi ko, Lord, I know you don't disappoint. Pag nanalangin kami, sigurado ko, bibigyan niyo muna kami ng pagkakataon na makapunta sa church na hindi kami mababasa. At purihin po ang Panginoon. Ganun ang lagi niyang binibigay sa atin, palakpakan natin ang ating Diyos. Today, sa United States, of course, a little later, ay inaalala ang magdugong terrorist attack, 9/11, September 11, 2001, na kung saan pinabagsak ang dalawang Twin Towers sa New York, binombang Department of Defense ng United States, at alam natin na meron pa sana silang ibang bobombahin o pababagsakan ng eroplano, but that was many, many years ago. That was many years ago. It is good to remember the day. During that day, Queen Elizabeth gave a very important message sa mga biktima ng 9/11 terrorist attack, na nagpapakita ng kanyang puso, malasakit sa mga tao. Ganito ang sinabi ni Queen Elizabeth during those days: "My thoughts and my prayers are with you all now and in the difficult days ahead. But nothing that can be said can begin to take away the anguish and the pain of these moments. Grief is the price we pay for love." Grief is the price we pay for love. When you love and something happens, you grieve. Ikaw ay nagdadalamhati. Mula sa puso ng isang dakilang leader na naging Queen of England and the Commonwealth of Nations nila for over 70 years. And she died at age 96 few days ago. It is very well na pwede siyang tawagin later on sa history Queen Elizabeth the Great. Queen Elizabeth the Great. Nais ko pong tingnan natin ang Philippians chapter 3. Mula 12 hanggang 14. Nais ko pong tumayo tayo bilang paggalang muli sa salita ng Panginoon. Tinatalakay po natin ang the power of priority. May kapangyarihan yung pinipili mong higit na mahalaga para baguhin ang iyong sitwasyon. Di ba? Ngayon tingnan po natin ang kapangyarihan nito sa buhay ng isang alagad ng Diyos para tayo maging mapagtagumpay sa ating nilalayon sa buhay. Philippians 3. I don't mean to say that I have already achieved these things, or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on that one thing. Basahin nga po niyo yung highlighted na yon. But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpupuri sa inyo na sa kabila ng maraming trahedyang dumating sa mundong ito, mula po ng
madugong terrorist attack sa United States 21 years ago. At maging sa nabalitaan naming pagpanaw ng isang dakilang queen ng England, ng United Kingdom. At sa maraming problema dinaranas ng iba sa amin dito, mga karamdaman sa aming tahanan, mga pangangailangan na hindi pa nalulutas, mga dalangin patuloy naming idinadalangin sapagkat hindi pa natutugon. Bigyan po ninyo kami ng focus sa inyo lamang. Make this time of worship be about you alone, Lord Jesus. Naanyahan po namin lang yung Holy Spirit ang maging tagapagturo namin at manguna sa inyong lingkod sa pag-aasik ng mabuting balita. Tanggapin po inyong lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus ng aming dalangin. Amen and amen. Please take your seats. The power of priority. Kapag ang isang anak ng Diyos ay piniling gawin ang pinakamahalaga, makakita siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Nung una tinignan natin ang power of priority na pwede niyang baguhin yung ating kabigatan maging kagaanan. To turn our worry into wholeness. Tapos last Sunday, tinignan natin kung paano sa buhay ni David na yung kanyang kinalalagyan, yung kanyang mga pagkatakot, naging isang pananampalataya. Ang sabi niya, one thing I desire is to worship you. Ngayon naman, gusto kong makita natin na pagtama ang iyong pagpapahalaga, ito ang magbibigay sa inyo ng isang buhay na masasabi nating mapagtagumpay. An overcoming life. What do we need to live an overcoming life? Ano bang kailangan natin para itong buhay na sinasabi kong ito ay maging mapagtagumpay? Nais ko pong magmungkahi ng 5 bagay. Bagamat hindi ito pantay-pantay sa aking paghahayag. Pero 5 po. Una, kailangan natin ng honest identification, humble evaluation, holy ambition, heartfelt concentration, and heavenly direction. Number 1, ano bang kailangan natin? Para sa paglalakbay natin sa mundong ito, tayo maging mapagtagumpay. We need an honest identification. Ano pong ibig kong sabihin? Kailangan magkaroon muna tayo ng isang matapat, isang honest na pag-identify kung ano ba talaga ang layunin natin sa buhay na to. Alangan naman maglakbay ka lang maglakbay, hindi mo na manalam kung saan ka pupunta, di ba? Be honest. Identify what you are, who you are, where you want to go, what you want to be. For a follower of the Lord Jesus Christ, kailangan malaman mo ano bang purpose ng buhay mo dito sa mundong ito. Amen? Ano bang purpose mo? Sabi po ni Mark Twain many years ago, sabi nila siyang nagsabi nito, the 2 most important days in your life are the day you're born and the day you find out why. Yung araw na pinanganak ka, at yung araw na natagpuan mo, bakit ka ba pinanganak sa mundong ito? Of course, tayong mga disciples ng Panginoon, mayroong pangatlo. The day you are born again. Diba? Bakit ka na born again? Bakit ka nandito ngayon sa mundong ito? Identify. You know, God has created everything with a purpose. Bawat halaman may purpose. Bawat bituin sa langit may purpose. Bawat hayop may purpose. If your heart is beating, God has a purpose for it. The very fact that you're alive makes your life meaningful. Makes your life meaningful. And what is the purpose of Christian life? What is the purpose? What is the end game in the life of a disciple?
Sabi po ni Apostol Pablo, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Una po, honest identification. Medyo natatakot po nating banggitin ito eh. Ano ba yung purpose natin? Sa verse na yun, meron pong isang word na ayaw natin gamitin, yung salitang perfection. Di ba? Naku, that is taboo. Pambihira. Yun ang layunin natin, maging perfect. Natatakot tayo. Pero let me explain in another way. Let me explain it. Kasi intimidating yung word na yun, nakakasindak eh. The purpose of discipleship, the purpose of Christian life, in other words, is Christ-likeness. Ang tayo ay lumago, maging mature, ayon sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Yun pong tinatawag na perfection. As Christ is perfect, our aim is perfection. Ano pong sinasabi? It is growing to become perfect, to keep on following Jesus, imitating Jesus, and becoming like Jesus. Binanggit po ito ni Apostol Pablo sa iba't ibang mga verses. Sa Ephesians 4, for example, sabi niya, that we will be mature in the Lord. Sabihin nga niyo, mature. Ano pong kakontra ng mature? Immature. Ganap. You see, binago lang natin. Anong English ng ganap? Full, perfect. Measuring up to the full and complete standard of Christ. Nang ibig sabihin, samantalang nandito ka sa mundong ito, ang layunin mo ay lumago ka ng lumago, matulad ka kay Kristo. Pagdating mo rito sa level na ito, akala mo malapit ka na kay Kristo. Pagdikit mo, pagsukat mo, naku, layo pa pala ni Kristo. Yeah. But we should keep on growing. Yun din ang sinabi ni Apostol Pablo, bakit niya ibinigay ang Word of God sa atin? That the man of God may be complete, equipped for every good work. Yes, I know. Matitisod tayo, madadapa tayo, babagsak tayo, but we will keep on rising up. Bakit? We want to continue. We want to grow. We want to follow the Lord Jesus Christ. Napakahalaga po nito dahil sa nangyayari sa ating mundo. Ang Disney may kakaroon po ng isang program na talagang meron ng little demon. Tama ba yun? Sabi po ng isang author, the occult is horrifically popular today. The TikTok hashtag, Witchtalk, has 20.5 billion views. Hindi pa nyo na-view yun, no? Thank you, Lord. Praise the Lord. Ang nabubview ko lang yung mga pinopost nyo sa inyong mga Instagram at mga... That's incredible. 20 billion views. Alam nyo, paminsan-minsan, tinitingnan ko, halimbawa, yung mga kanta nating Waymaker, sa isang album, sa isang grupo ng singer, nasa 50 million lang sila. Sa iba, nasa 70 million. Doon tinignan ko kay Michael Jackson, meron siyang album ng view ay nasa 1 billion. But nothing compared to this. At ukol sa witchcraft, ukol sa mga aswang, at mga demonyo. Ang hilig pala ng mga tao sa mga aswang, no? While psychic services is an industry worth $2.2 billion. And yet our purpose ay hindi magkaroon ng ganong kasikat na TikTok. Ang bawat isa sa atin ang dapat layunin, lumago, maging matatag, matulad kay Kristo. Yun ang ating ideal na karakter, hindi po ba? So I need an honest clarification here. Can we attain this? Pwede ba nating maabot ang perfection na to? We can grow in Christ-likeness, but definitely, hanggat buhay ka sa makasalanang mundo, hanggat ikaw ay mayroong sinful nature, kapatid, hindi ka magiging perfect.
But we will keep on pursuing it. At huwag mong hanapin ang perfection sa kapwa mo disciple. Okay? Lahat yan imperfect. But we never stop growing. Amen? We keep on growing. We keep on keeping on. Identification ng purpose mo sa buhay? To grow into the likeness of Christ. Siguro dapat isipin ng bawat isa natin, abay, kung yun bang layunin ng buhay Kristiyano, malayo pa ako. Totoo yan. Kaya tayo magpunyagi, di ba? Pangalawa, we need a humble evaluation. Dito talagang kailangan natin ng kababaang loob. Nako. Ang sabi ni Apostol Pablo, remember, si Apostol Pablo po ito. Sulat niya ito sa Philippians, sa Philippian Christian. Sulat niya ito nung siya nakabilanggo. Sulat niya ito nung pagkatapos niyang makasulat ng magagandang sulat tulad ng Romans, ng Galatians, Corinthians. Pagkatapos na niyang marating ang maraming bahagi ng mundo sa pangangaral ng mabuting balita, anong sabi ni Apostol Pablo? I don't mean to say I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Ang sabi sa verse 13, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Isn't that very humble? Not that I have already obtained all this or have already been made perfect. No. Narito ang isang dakilang anak ng Diyos, pinakadakilang misyonaring nabuhay, nakabilanggo dahil sa mabuting balita. Grabe ang kanyang mga panulat, grabe ang kanyang naabot. Pero ang sabi niya, I have not arrived. I have not achieved it. Hindi ko pa nakamit ito. Malayo pa ang aking lalakbayin. Sa inyo na mahilig maminta sa kapwa Kristiyano, matuto tayo kay Apostol Pablo. I am still growing. I have not arrived. Hindi ko pa nakamit ito. That's very humble. Hindi nakakalimutan ni Apostol Pablo na siya ay sinner saved by grace. Hindi niya nakakalimutan ng katotohanan ito. Kaya minsan sinabi niya, I am the chief of sinners. Grabe, maging chief lang, sinners pa, no? I am the chief of sinners, ang sabi niya. Kaibigan, kapatid, our life can be beautiful, but it is not perfect. Physically, spiritually, emotionally, you can have a beautiful life, but definitely, it's not perfect. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I am not perfect. Sa bawat manlalakbay ang sabihin mo, hindi pa tayo nakarating. Alam niyo kung kailan kayo makakarating? Pag nasa langit ka na. Sino sa inyo gusto nang pumunta ng langit ngayon? Siyempre ayaw niyo, di ba? So aminin na lang natin, lumalago pa ako. Hindi pa ako nakarating. Amen? The fact is, mga kapatid, nahihirapan yung iba na aminin ang katotohanan ito. Pero alam mo, isang tanda ng kababaang loob, yung maamin mo ang sitwasyon na ganyan talagang buhay. Maraming problema. Kahit yung inahangaan mo mga tao at mga Kristiyano, may problema yan. Hindi lang nila sinasabi, pero totoo. Kasi it's hard to admit na meron kang problema sa pamilya. It's hard to admit na meron kang problema sa iyong asawa. It's hard to admit na meron kang problema sa iyong anak. It's hard to admit na meron kang problema sa katawan. Minsan nga, hindi natin ma-admit na tayo kulang sa tangkad eh. Kaya yun, sinusuot ng mga sling sapatos, merong 4 inches high heels, di ba? It's hard to admit, mga kapatid, that your children are struggling. Napakahirap aminin
na broke ka, na wala kang pera. Ang Pilipino naman ang mga nanay natin ibang sa ibig sabihin pag sinabing walang pera Hihingi ang mga anak nila, sasabihin, "Nay, pahinging pera." Ang sagot, walang pera. And then nakita ka, pumupunta ka ng tindahan, may binibili ka. Sabi mo, wala kang pera. Ang ibig lang sabihin, sa walang pera wala kang pera para doon. Di ba? Yeah. At least inaamin niya, di ba? Siguro kailangan aminin mong may problema ka sa pag-inom ng alak. Siguro dapat aminin natin may problema ka sa pornography. Siguro dapat natin aminin na may problema ka sa galit. Siguro dapat natin aminin na may problema ka sa pagtatanim ng sama ng loob. But you are not getting better until you say, hindi pa ako nakakarating. Malayo pa ang aking lalakbayin. I have not attained it. I have not achieved it. Sa maraming trials ng buhay, ang simula para ikaw ay umusad, magtagumpay, aminin mo, na wala ka pa doon. Na malayo pa ang ating lalakbayin. Number 3, we need a holy ambition. Kailangan natin ng isang banal na ambisyon na binanggit natin sa unang point natin. Tawagin mo itong aspiration, tawagin mo itong goal or end game. The point is, ang dulo nito ay banal, maka-Diyos. Siguro dapat ang isang word na makatandaan natin ukol sa nilalayo ng Diyos para sa atin at dapat nating makamit yung salitang intention or intentionality. Nakikita ba sa ating buhay na pag kumikilos tayo, pag tayo may nilalayon, pag meron tayong purpose, talagang kitang-kita nila, itong taong ito may intentionality talaga Maliwanag talaga sa kanyang purpose. Sabi ni Apostol Pablo, "But I press on to possess that perfection for which Christ first possessed me." Yes, hindi ko pa naabot, but I press on. Lumulusog. Para makamit ko yung kaganapan na siyang dahilan kung bakit inangkin ako, tinawakan ako ni Kristo. Yun po ang salitang ginamit sa ibang translation, Christ Jesus first possessed me. Sa iba, Christ Jesus took hold of me. Pwede po natin i-summarize dito yon. Una, natagpuan ka ni Kristo. Pangalawa, iniligtas ka ni Kristo. Pangatlo, nilatag ni Kristo sa iyo at tinatak sa puso mo ang layunin niya para sa iyong buhay. Nung iligtas ka niya, inangkin ka niya at sinabi niya sa iyo, mula ngayon, ang magiging direksyon mo, ang iyong purpose ng buhay mo, yung purpose ko para sa iyo, ang makarating ka dito. Dapat ma-settle na po ito sa ating mga puso. The supreme purpose of my life is to discover His purpose for me. Kailangan tayo'y mag-grip, tayo'y hawakan ng ganitong katotohanan, kaibigan. Pero remember, it takes a lifetime. It involves hard work and determination. And it is progressive, growing in grace. At ang unang nangyayari dito, mga kapatid, hindi yung ikaw ay magkaroon ng ganitong ministry, kundi yung mabago ang iyong karakter. I know, kailangan natin ng competent, mauhusay na mga teacher, na mga song leader, na mga dancer. Kailangan natin ng generous givers. But sa pundasyon ng lahat ng ito,
Kailangan natin ang mga Kristiyanong ang kanilang mga karakter ay inuhubog ng Holy Spirit at saka ng salita ng Panginoon. Yun po ang ating holy ambition. Number 4, we need heartfelt concentration. Medyo dadagdagan po natin ang ating sasabihin. Remember, ang pinag-uusapan natin, the power of priority. Dito tinitingnan natin, kailangan kang focus, kailangan concentrated ka. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Basahin nga natin muli yun. But I focus on this one thing. I focus on this one thing. Forgetting the past. Straining forward or looking forward to what lies ahead. Mga kapatid, to excel in any area of life, a person must say, this one thing I do. Amen? This one thing I do. Single-minded focus can make you a winner. A child of God must say, basahin natin, this one thing I do. Ulitin natin yon. A child of God must say, this one thing I do, not these 20 things I do. This one thing I do. Ito po'y totoo sa lahat ng area ng buhay. Ang isang teacher dapat masabi niya, this one thing I do. Ang isang singer dapat masabi niya, this one thing I do. Ang isang artist dapat masabi niya, this one thing I do. A single parent raising a child must say, this one thing I do. A student who wants to graduate must say, this one thing I do. Gusto mong mag-graduate, tapos hindi ka naman genius, tapos ang dami mong ginagawa. Nagtrabaho ka na sa Jollibee, nag-part-time ka pa sa McDonald's. Pagkatapos gusto mo pa maglaro sa liga sa inyong basketball, sa inyong community. Pagkatapos gusto mo song leader ka pa sa church, and then gusto mo to. But you want to do 20 things. Makakaligtaan mo ang pag-aaral mo. If you want to succeed, if you want to live an overcoming life, you must be able to say, this is one thing I do. Tandaan po ninyo to. Pag sinabi niyo sa Panginoon, Lord, mula ngayon ako'y magiging worshiper, sasambahin kita, iuuna kita sa lahat. And then pag napaplano mo ang Sunday mo, gusto mong gawin ito, hindi mo magagawa yung one thing. Dapat ang tinutukoy ng bawat isang anak ng Diyos, yung pagdating ng panahon, pagdating na uuwi na siya sa langit, ang marinig niya mula sa ating Panginoon, well done, my good and faithful servant. How do we give full and heartfelt concentration to that one thing we do? How do we give full, heartfelt concentration? Pakinggan po natin mabuti ito. Otherwise, pagkatapos ng message ito, babalik na naman kayo sa 5 bagay na ginagawa nyo o 10 bagay na ginagawa nyo, and then pinakamaliit na lang sa schedule mo yung para sa Panginoon. How do we give full, heartfelt concentration sa pinagagawa ng Panginoon sa atin? Number 1, forgetting what lies behind. Sabihin ko sa inyo, yung iba sa atin, hindi na dapat sabihan, talagang forgetful kayo. Sino sa inyo ang forgetful na? Hinahanap ang susi, nandiyan sa kanyang bulsa. Nangako siya, okay, may meeting tayo ng 7 o'clock. Hindi nag-alarm. Tinawagan siya, nasaan ka na? Hindi ka pa nga naliligo. Pupunta ka pa sa meeting place. You forget. But there is a sense when forgetting is very good. Lahat kayo, tinatawagan ko kayo, ito yung forgetting na kailangan natin. Forgetting what happened in the past.
And I will surprise you, my friends, hindi lang yung masasamang bagay. We forget our fears, we forget our worries, we forget our anxieties. Amen? We forget our failures, yes, but we also forget our success. We forget our victories, we forget our defeats. Pastor, bakit kailangan pati victory? Bakit kailangan pati success kalimutan? Kasi kung minsan, dahil ikaw ay nagtatagumpay, nawawalan ka na ng drive. Kasi iniisip mo, tagumpay ka na eh. You want to dwell on the victories of the past that you cannot move on anymore. Sa mga dapat mo pang angkinin para sa ating Panginoon. Forget your victories. Forget our defeats. Pag iniisip natin, bakit noon ang galing natin sa Zion? Bakit sa atin binigay ang lugar na to? Bakit sa atin binigay ang mga aircon na yan? Except yung mga bago. May mga tagumpay tayo. Forget the victory of the past. Kasi pag niniisip mo lang namin, pag nangyari na sa kanan, ang galing namin noon, matatali ka sa nakaraan. Forget the condemnation and the attack of your enemies. You know, nasaktan ka ba nitong mga nakaraan? At yung ibang nakasakit sa iyo, kaibigan mo at kasama mo? Yung iba kamag-anak mo? Tinanim mo ba yon? Na parang kawayan, tuwing nakikita mong tumutubo, ay naalala mo sakit? Anong sabi ni Apostol Pablo? Forget the past. And forget the commendation and praise of your friends. Pag lagi lang mo lang inaalala, iniisip na ikaw ay pinuri, na sinasabing magaling ka, mahusay ka, kaibigan, hindi ka nalalago. May stack up ka dyan eh. Sabi ng isang author, we need a holy amnesia. Isang banal na pagkamalilimutin. Amen? Alam ko, malilimutin yung iba sa inyo, pero hindi banal yun, ha? Yung banal na pagkamalilimutin. May expression kumisa ng mga kaibigan ko, pag tindi ng nangyari sa iyo, tapos ang ganda ng mga blessings sa iyo, sabi ng isang kaibigan ko, wow, nagkakaroon naman ako ng banal na pagkainggit sa iyo. Binanal pa, no? We need holy amnesia sa maraming mga bagay, mga kapatid. Pati na sa mga mapapait at matatamis na nakaraan. Alam niyo kung minsan masakit? Ang nagre-remind pa sa iyo, yung mga nakasakit ng damdamin mo, di ba? Siya pang nagsasabi sa iyo, kalimutan mo na yan. Eh sana makakalimutan kung wala siya dyan, di ba? We need holy amnesia. Forgetting what lies behind. Yung iba sa atin, masyadong mahilig sa selective memory. Yung nagawa ng iba sa iyo 30 years ago, tandang-tanda mo. Pero yung nagawa mong mali kahapon, hindi mo matandaan. Ang sarap mong... Huwag na. Diba? Forgetting what lies behind. You have failed. You have been hurt. Your dreams were crushed. Forget it. But you don't stop there. Pressing on to what lies ahead. Pressing on to what lies ahead. Or looking forward to what lies ahead. Or sabi ng isang straining forward to what lies ahead. Nagpupunyagi. Gusto ko po, ang isang pioneer missionary sa Africa na si Dr. David Livingstone.
Sabi niya, I am ready to go anywhere provided it is forward. I like that. Yung pa sa atin, handa kang pumunta kahit saan, pero ang ginagawa mo, pabalik ka sa nakaraan. No, I am ready to go anywhere provided it is forward. Dapat itong maging attitude ng mga anak ng Diyos. Let me always take the next step with you. Kay Pastor Pablo, forget what's behind. Forwards ahead in the future. And number 5, this is our last. Wow. Diba? Kalahating oras ito. We need a heavenly direction. We need a heavenly direction. Ano po sabi ng verse? I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. I press on. Nasa akin ang pagsusumikap at pagpupunyagi at matinding paggawa para sa takbuhan upang matanggap ko ang makalangit na gantimpala na inihahanda ng Panginoon para sa akin. Nandun ang intensity, nung una intentionality, ngayon intensity at saka determination sa spiritual life, mga kapatid. Pag wala yung intentionality, hindi ka makakamove. Pag wala yung intensity, hindi ka magpapatuloy. Ang tawag natin madalas sa ating mga meetings noon ay passion, di ba? The believers are not in heaven yet, but they aim their steps towards heaven. Wala pa tayo sa langit at salamat sa Diyos. Otherwise, ang kausap ko ngayon, puro espiritu, di ba? Wala pa tayo sa langit, pero dapat ang bawat takbang natin ay papunta sa ating pupuntahan, ang kalangitan sa piling ng Panginoon. Yun noong 1985 o 1905, merong isang estudyante na batang-bata pa ng pangalan na William Borden. Galing siya sa mayamang angkan. Enrolled siya sa pinakasikat na university noon, ang Yale University. Pero samantalang siya estudyante, ang layunin na talaga niya ever since he wanted to be a missionary. Ang gusto ng magulang, siyang magiging tagapagmana sa kanilang business. But then pag-graduate niya, siya nag-missionary papuntang China. Alam po niyo? Bago siya nakarating sa China, wala pang eroplano noon. William Borden contacted a disease. Nagkaroon siya ng sakit. On the way. And he died. Sabihin niyo, sayang naman. Pero nung mahanap siya at nakita ang kanyang Bible na ginagamit, merong nakaipit doon na isang papel. At merong 3 na praise na nakalagay sa papel. Nang sabi, no reserves, no retreats, no regrets. Walang itinanggi. Hindi ako tumalikod. At wala akong panghihinayang. Ibinigay po niya lahat. Hindi ko alam kung ilan sa atin ang makakapagsabi nun. Sabi ni Apostol Pablo, I have not arrived, I'm still climbing, I press on, I continue. Mga kapatid, siguro kailangan nating i-declare paminsan-minsan ng ganito Yung sinasabing press on. To be able to say, I will go where you want me to go. I will be what you want me to be. I will take what you want me to take. Kahit saan, kahit anong paraan, kahit saan pupunta, Panginoon, pupunta ako. Kahit anong pagkalob mo sa akin, tatanggapin ko. Gaano man kahirap, Panginoon, hindi ako susuko. That wherever and however, basta kalooban ng Diyos, yun ang dapat gawin ng isang Kristiyano. And that is the one that will bring us to the next level. To a life, maximum life, an overcoming life.
Basta para sa ating Panginoon at para sa Kanyang karangalan, we will press on. I will press on. I will overcome. All by the grace of God. All by the goodness of God. Kumisa kasi ang problema yan. Saan ang punta mo? Basta kahit saan. So ulitin po natin ang mga question. What is the goal of your life? Bakit kayo bumabangon sa umaga? Sabi, pastor, nag-alarm pastor, malilate ako sa trabaho Why are you still here? Wala pong makakapagsabi ng mga susunod na mga araw, 3 buwan at kalahati na lang, Pasko na. In less than 4 months, 2023 na. Yung iba sa inyo, gusto nang mag-asawa, wala pa, hindi ka pa sinasagot. Diba? No one can say with certainty kung anong mangyayari. Ano ba mangyayari sa atin itong susunod na 3 buwan? Will things get worse? Nung isang araw, nasa 57 plus na po ang dollar. Will things get worse? Sa Panginoon, when you press on, fear not. Will I lose my health? Masisira ba ang aking kalusugan? Huwag kang matakot. Will you get cancer? Fear not. Will I have my job still? Fear not. Will my family undergo hardship? Huwag kang matakot. Will my children bring me disappointment? Don't fear anything. Will my cherished plan come to nothing? Fear not. Will other people ridicule my faith? Fear not. Ang akin bang panaginip ay mananatiling panaginip o madudurog lang? Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, hindi ko masasabi na hindi mangyayari ang ganito at ganun sa iyo. Ang masasabi ko lang, katulad ni Apostol Pablo, ang layunin mo ay sumunod sa ating Panginoon, matulad sa ating Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Press on! Magpatuloy ka. Alam niyo, nung mamatay si Queen Elizabeth II, nung malaman nilang mahina na siya, by the way, kapipili lang ng bagong Prime Minister ng England, si Liz Truss. At dapat siyang pumunta dun sa lugar na yon, sa private house ni Queen Elizabeth para dun mag-oath-taking. Pwede naman daw gawin online, pero gusto nila Kwan. And then, nung in-announce na matay si Queen Elizabeth, every media in the world was waiting for it. A celebrated and a beloved queen. Queen of England for 70 years or more. Sabi ni Jim Denison doon sa kanyang vlog na binabasa ko lagi, nadalaw ko na ang kanyang mga royal residences, Buckingham Palace, Windsor Castle sa England, Balmoral Castle in Scotland, doon po siya dinatnan. Bawat isa po na tinirahan ni Queen Elizabeth ay mayroong chapel. Yeah. Kasi alam naman, di siya pumunta sa mga regular chapel. At meron siyang chaplain. At regular siyang nagwo-worship. She prayed daily, every day of the week. She received religious instruction as a child from the Archbishop of Canterbury, and for a while, ang kanyang rector, ang kanyang chaplain ay si John Stott. Pero ang sikat pong sumulat tungkol dito ay si Billy Graham. Nakilala niya si Billy Graham noong 1955 pa. Nangaral ng gospel si Billy Graham sa England at pinanood po siya ni Queen Elizabeth. I don't know how it happened. And then after ng preaching, pinatawag siya ni Queen Elizabeth at sila nag-usap, and they met several times more after that. Ganon po siya kahilig sa salita ng Panginoon.
Sabi ni Billy Graham sa kanya, doon sa kanyang, I have a copy of this thick book, biography. Sabi niya, I always found her very interested in the Bible and its message. That's Queen Elizabeth. Mga kaibigan, mga kapatid, sis gan, but you don't have to be a queen to be able to be close with the Lord Jesus. To be able to live an intimate life. Pagdating natin sa kaharian ng Diyos sa kalangitan, walang reyna doon. Walang ibang hari kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan nung marinig ni Queen Elizabeth ang message that Jesus will be the coming king, ganito po ang kanyang sinabi. Ang sabi po niya, sabi po ni Queen Elizabeth, sabi niya, nung iniisip niya, babalik ng ating Panginoon, how I wish that the Lord would come in my lifetime. Katulad din natin siya. Sana dumating siya sa panahon ko. Why? Ang sabi ng chaplain. Ang reyna ay sumagot na nanginginig pa ang kanyang mga labi. At nagbago, naging masaya ang kanyang mukha. Ang sabi niya ganon. Kung dumating siya, sabi niya ganon, at pupunta siya rito, iaalay ko ang aking korona, ang aking trono sa kanyang paanan. Si Jesus ay nandito, pwedeng lahat ng bagay sa iyo. Pati pinahalagaan mo, sabihin mo, Lord, ikaw ang pinakamahalaga. Lahat ay iniaalay ko sa iyo. I want you to be the king. I want you to be the center. I want you to be the number one priority. I want you to be the most important person in this whole universe. I lay my life before you. I offer my life to you. Will you stand with me as we pray together? Of course, hindi dumating ang ating Panginoong Yesus sa lifetime ni Queen Elizabeth. Posibleng dumating siya sa inyong generation. But you don't have to wait for that para ialay ang buhay mo sa Kanya. Sabihin mo lang sa Kanya, Lord, Ikaw ang sentro ng buhay ko. Ikaw ang aking hari, Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang susundin ko. Kahit ma-stumble ako, kahit bumagsak ako, tatayo akong muli, magpapatuloy ako sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Lahat ay aking ibibigay, lahat ay aking iaalay. Sapagkat Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas. Let's join the worship team in singing this song.